Okay, for the last couple of Sundays, God is teaching us how to endure, strengthen ourselves, and always be joyful in every circumstances ng ating buhay. Maging masayahin tayo. At pag-uusapan natin lahat ng mga bagay ito kasi ito ay nakaugnay doon sa gustong i-direct sa atin ng Panginoon para tayo patuloy na lumago sa Kanya. Amen po ba? Buksan po natin yung Bible natin sa Joshua chapter 1. Verse 1. Sabi niya dito, 1 hanggang 9 tayo. Now it came about after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant, saying, Moses, my servant, is dead. So now arise, cross this Jordan, and you and all the people to the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Notice this, every place on which your sole of your foot steps, I have given it to you. Just as I spoke to Moses, from the wilderness and to this Lebanon, and even as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and as far as the great sea toward the setting of the sun, will be your territory. No one will be able to oppose you all the days of your life. Just as I have been with Moses, I will be with you. I will not desert you nor abandon you. Be strong and courageous, for you shall give this people possession of the land which I swore to their fathers to give them. And only be strong and be very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you, and do not turn from it to the right or to the left, so that you may achieve success wherever you go. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written. For then you will make your way prosperous, and then you will achieve success. Have I not commanded you, the Lord says? Be strong and courageous. Do not be terrified nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua has all the right to be discouraged and not to be courageous. He has all the right, I am telling you. Imagine niyo, siyempre yung sinundan niya, si Moses. I mean, come on. Moses, yung parting ng sea, the plagues and everything. Then, alam niyo yun, tapos biglang ikaw na. Anong i-offer mo? Parang kung sa baga gano'n, no? Not only to the influence of the people of Israelites. Kasi isa ito sa mga tinitingnan nila eh. Bakit si Joshua ang nilagay? Pwede naman si Aaron. Di ba si Aaron yung tagapagsalita ni Moses noon? But you see, it is the Lord who picks. Siya ang namimili at siya ang naglalagay. Joshua has all the right to be discouraged. Not only about, sabihin na natin, hindi lang sa insecurity and everything, but all of the things that is about to come. Gusto ko pong malaman ninyo, when the Lord told Moses about the promised land, the Israelites already know na merong mga nakatira doon. Okay? Merong mga nakatira doon. Balik muna tayo sa sinauna. Let's all start with the creation, Adam and Eve. When Adam and Eve was created, tinitingnan ni Lord ang buhay ni Adam and Eve. Nakikita niya ito from the very beginning up to the very end. Okay? Hindi lang sa buhay ni Adam and Eve, but the buhay of every people in the human race.
Kung sa baga, pag tiningnan ng Diyos ang isang bagay, nakikita niya yung buong istorya. Tandaan ho natin na ang Diyos ay hindi siya limited sa time, space, and matter. So, ang Diyos wala siyang oras kasi siya ang beginning saka end. Hindi siya pwedeng, ang hinahanap kasi ng iba, tangible. Hanggat hindi ko makikita ang Diyos, hindi ako maniniwala. Alam mo yun, yung mga sinasabi nilang mga bagay nito, yung mga yan, hinahanap nila ang Diyos na tangible. You see, God cannot be a part of a matter or space as such. Do you know, ito yung gusto kong isipin ninyo kung paano napapangyari yung mga bagay sa heavenly realms. Okay? For example, do you know that in this very room, there could be thousands of angels praising with us? Hindi naman kakasya dito ang thousands, Pastor. Ang liit-liit ng church natin. Exactly, because they are not a part of space. Are you seeing this? Si Lord, hindi siya part ng time, space, and matter. When God looks at you, He sees the whole story. Alam niya na yung gagawin mo at yung mga magiging desisyon mo. Hindi ibig sabihin kinokontrol ka niya na ito yung gawin mo. No. It is your own free will kaya napapangyari yung mga bagay sa buhay mo na nangyayari ngayon. I want you to take a look at this. The devil's mission is to steal, kill, and destroy. Yun lang yung mission niya from the very beginning. Sirain ka, ano pa man, patayin ka, anumang paraan na kaya niyang gawin. Kaya ito yung gusto kong makita ng bawat isa. Bakit kaya nung panahon ni Adam and Eve hanggang kay Methuselah, ang edad ng mga tao ay lumalampas hanggang 900? Bakit kaya ngayon hindi na? Actually, okay lang sa akin na 100 lang okay na. Ayoko na mag-suffer ng 900 years. Okay? No? Pero you see, the devil's plan is to destroy the human race. How? It started with the life of the Nephilims. Yung nagkaroon ng yung mga, hindi lang naman kasi si Satan Si Satan and the rest of the angels who went with him. Kasi siya yung nag-encourage sa mga angels, high-ranking angels. Sinasabi niya, bakit si Lord lang ang pwedeng sambahin? Pwede rin naman tayong sambahin. Alam mo yun? Yun sinabi niya, in-encourage niya. Kaya nga ito, the sons of God, ibig sabihin, yung mga fallen angels went into the daughters of men. Nakasulat sa Genesis to. Na nag-produce sila ng mga Nephilim. And out of yung anak ng angel at ng human race, nag-produce ng seeds, mga tao na tinatawag na Nephilim. Patandaan niyo po, Pastor, pwede bang mapunta sa langit ang mga Nephilim? Hindi. They're not supposed to exist in the first place. Itong mga genetically modified na mga fallen angels is to steal, kill, and destroy human race. Bakit sinira ni Lord ang mundo sa panahon ni Noah? Because everything, lahat na lang ay, anong tawag mo dito? Lahat na lang ay kasiraan, yung destruction, war. Ito yung mga gusto ng mga Nephilim. At just so you know, nasabi ko na to, nabanggit ko na po to sa inyo, hindi lang, itong mga fallen angels na to, hindi lang mga tao yung kinaapid nila, pati mga animals. So basically, nakipag-apid din sila sa mga animals at nag-produce yung mga animals na Nephilim din. Try to think about that. No? Ang gulo ng mundo nun because it is written also in the Bible that everyone did what is right in their own sight. And you cannot do the right thing unless you know the Word of God. Ang natatanging pure-blooded human being lang nun is Noah and his family. Sila lang. Pastor, paano kaya yon? Bakit kasi panahon ni David may nakaligtas na Goliath? May mga giants pa rin. Okay. Let me explain para maintindihan natin saan tayo papunta. Alam niyo ho ba nung panahon ng itong mga fallen angels, sila ang nagturo sa human being how to create weapons.
swords, how to create metal. Sila ang nagturo. Alam niyo ba yun? Sila ang nagturo ng mga constellations, yung mga, yung paano basahin yung mga stars and everything. Itong mga fallen angels ang nagturo. So basically, ang tinuro nila paano makipag-war, away sa mga kapwa-tao para magsiraan sila kung sa baga. At nakita ng Diyos na ito na yung nangyayari sa mundo na kailangan niya sirain. Kaya tinawag niya yung natatanging pure-blooded human being na si Noah, gumawa ka ng ark. Dahil sisirain ko ang mundo, sabi niya, sa tubig. Yan, ito yung nangyari ngayon. Pero ito, after kasi nung kay Noah, pagdating natin kay Joshua, skip na tayo ng medyo mahabang timeline. Pagdating kay Joshua, meron pa rin mga Nephilim, which is ito yung mga Hittites, Anakites, yung anak ni Anak. Okay. Sa Tagalog kasi anak natin eh. Pero ito yung mga Anakims, yung mga giants to mga to. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga 10 spies na kumalat doon sa lugar na ito. Sinasabi nila, wala tayong chance sa kanila. We are like grasshoppers in their sight. Which they really are. Kasi we're talking about giants. Na sinasabi pa nung iba, yung iba may pakpak. Paano sila nagkaroon ng pakpak? Yung iba ay malalaking katawan, yung iba may sungay, yung iba ang lalaking tao. I want you to take a look at this. Joshua has all the right to be scared. Pero, sabi ni Joshua sa ni Caleb, kaya natin sila. Kaya nating sakupin ito, sabi nila kay Moses. Kaya natin. What gives them the courage? What gives them the courage? I want you to take a look at this. This is where the anointing of the Holy Spirit comes in. It's not just about the anointing, naramdaman nila yung anointing, na-filled sila, gano'n. No, yung anointing power is something extraordinary, out of the natural. I want you to realize this. Let me give you an example. Ito, medyo mababa lang to, no? Pero ang pwede ko lang kasing example yung na-experience ko. Alam niyo po, matagal ko nang sinasabi sa inyo, sa bawat isa sa inyo, na ako'y mahiyain. Alam yan ng mga kapatid ko, alam yan ng mga kaibigan ko. Ayaw na ayaw kong humaharap sa harap ng tao katulad nito. I hate that. Kaya sabi nung kaibigan ko si SB, sabi niya, nung nakita niya ako nag-preach, Al, ikaw ba yan? Sabi, hindi na kitang mabastos. Parang kagalang-galang ka na ngayon, no? Sabi, bakit? Sabi ko, hindi ka naman nagsasalita ng ganyan nung high school tayo eh. Pero you see, this is the power of the Lord. When the Lord spoke to me regarding my calling, nung 16 years old ako, sabi ng Panginoon, magpapastor ka, you will preach, teach the word. And sabi ko kay Lord, let's go, Lord. Pero sabi ni Lord sa akin, mag-aral ka muna. Oh, I want you to take a look at this. Sabi ni Lord, mag-aral ka muna. 16. From 16, natapos ako around 25, 26. Mag-aral At nung panahon na sabi ni Lord sa akin, I really heard Him. Son, the anointing will fall upon you right now and you will start preaching. Lord, how? Sabi ko, ito imagine niyo yung itsura ko, no? Long hair ako noon, yung buhok ko hanggang dito. Long hair, tapos ang payat-payat ko. Pero sabi ni Lord, mag-start na daw ako mag-preach. Okay, Lord, paano, Lord? Then, eventually, meron kaming klase sa ASCM noon na preaching. Actually, English siya, pero i-divert into preaching kasi speech ba yung subject na yun. Anyway, sabi ng teacher ko, Al, magpe-preach ka na, ikaw yung nakaschedule sa ganito, ganyan. Imagine ito, yung kaharap ko mga pastor na may mga malalaking church. Yun yung mga kaklase ko noon. Kinakabahan ako kasi ano bang pwedeng sabihin? Ano bang pwede kong i-preach? Baka malait lang ako dito. Tapos sabi nung professor ko, sabi niya sa akin ganyan, si Pastor Toto,
Sabi niya sa akin, i-preach mo lang yung pinakaalam mo. Ano ba yung pinakaalam mo? Sabi niya, John 3:16 po. Sabi, yan, preach mo yan. Sabi niya, pag-aralan mo mabuti. Inaral ko naman kasi by heart, alam na alam ko na yan. But you see, when the moment I stand behind the pulpit, I heard the Lord spoke to me, son, this is the time. And when I felt the Spirit of the Lord, all of a sudden, yung parang, ba't ang dami ko nasasabi? Sabi ko. Tapos pagkatapos ko mag-preach within that certain period, sabi ng mga pastor na kaklase ko, hindi ka ba mag-altar call? Tatanggap na kami. Talagang nararamdamin namin yung Spirit ni Lord sa'yo. Sabi yan. You see, coming from all of these pastors na kaklase ko, you see, when the Spirit of the Lord comes, He gives you the anointing to do the impossible. And same thing with Joshua and Caleb. Ano yung kailangan gawin ni Joshua and Caleb? Train themselves to sword fighting, bows and arrows. I can't just, alam niyo, parang napakaganda sigurong isipin na when you are called to be a warrior and then the Spirit of God falls upon you and gives you supernatural ability. I want you to think about this, people of God. Ang kalaban nila, sabihin na natin yung pulpit, yan ang giant, ganito sila kalaki. Imagine how agile they are defeating these giants. Because when the anointing of the Lord falls upon them, yun ang nangyayari sa kanila, nagiging superheroes sila for short. Biruin nyo, wala silang casualty. Walang nabamatay sa kanila na yung isang warrior nila kayang mag-defeat ng 1,000. Ang sinasabi kasi ng mga ibang religion, hindi ba napakalupit naman ng Diyos ninyo? Napapatayin ang isang komunidad para lang kunin yung lupa. I want you to think about this again, people of God. Yung lugar ng Canaan is full of Nephilims. Mga hindi sila tao. Ibig sabihin hindi talaga tao kasi yung iba sa kanila may backpack, yung iba malalaki, mga higante. Malalakas sila, for short, pero organized. Pero sabi ni Lord, ito yung land na pinangako ko para sa inyo. At nakikita niyo yun, it serves two purposes. Is to eradicate this bloodline, the Nephilims. At the same time, give to them the land na pinaghirapan ng Nephilims. Kasi, alam niyo ba, yung mga 10 spies noon, nagdala sila ng mga grapes, na yung grapes na isang grape na piece, hawak-hawak ng ilang tao. Ito yung nakuha namin, sabi niya. It's really flowing with milk and honey. Can you try to imagine that? No. Kaya ito, sabi ng Panginoon kay Joshua, when He asks to lead the people of Israel, na every place which the sole of your footsteps, I have given them to you. No one will be able to oppose you in those days, the Lord says. Kaya nga ang mga Israelita during those time, they are like a disaster kapag darating na sila doon sa lugar. Nababalitaan ng mga tao doon. Kapag na dumating na yung mga Israelita, natatakot na sila kasi andito nitong mga to, parang kakangkerin nila tayo. They are really afraid. Okay? Takot na takot sila. But you see, the Lord says to Joshua, be strong and be courageous. Be strong and be courageous. We are tested in this world so that we could be molded in the likeness of Christ. Given na yon, ang bawat isa sa atin dito sa mundo ay nandirito para mahubog tayo sa halintulad ni Jesucristo. Madalas natin itong pinag-aaralan. Actually, ito yung napag-usapan natin last week sa Romans chapter 5 saka sa James chapter 1. Regarding the testings of life, it produces endurance, katatagan, perseverance, tiyaga,
Proven character, yung Christ-likeness, and hope, pag-asa sa buhay. The Lord is telling us to be strong and be courageous in all of the things that we're currently experiencing in life. Kailangan natin isa puso ito para makita natin yung kabuuan ng gustong ilagay sa atin ng Panginoon para tayo matuto at yung matanggap na ba natin na ito talaga yung buhay. Kung ikaw ay namamag-asang magkakaroon ka ng kapayapaan, hanapin natin ito sa loob ng presensya ng Panginoon. Kaya nga ang bawat isa sa atin, we come into the presence of God. We worship Him because only in His presence we will find peace. Amen? When you are discouraged, ikaw ay nawawalan ka na ng pag-asa, we come into the presence of the Lord. We worship Him. Kaya nga ito yung buhay ng isang Kristiyano. We read our Bible, we pray every day, we come into worship, and let the presence of the Lord fill our hearts. Because whenever the presence of the Lord fills us, we feel peace. And just so you know, itong peace na ito, nagde-drain siya over time. Ibig sabihin, nawawala yung kalakasan. Halimbawa, ito, Sunday, worship tayo. We praise the Lord. O sabihin na natin sa personal devotion ninyo, o ang bawat isa sa atin, we are filled with the presence of God. Tapos, masayang-masaya ka na kasi nasa presence ka ni Lord. Pero pagbalik mo ng trabaho, inaway ka ng boss mo kasi may mali ka nagawa. Sira na naman yung spirito ko. Alam niyo yung ganon? Diba? Tapos yung nabalitaan mo pang chinichismis ka. Sira na naman yung spirito ko. Pag uwi mo, sirang-sira ka na. Tama? Imagine niyo yan for the whole week. Tapos kapag ang worship mo every Sunday lang, wala na. Paano pag wala pang anointing yung nag-lead ng worship? Wala. Lugmok na lugmok ka na. Anong gagawin mo? Kaya ang bawat isa sa atin, we come into the presence of God every day. Every day. Ngayon, kung mahilig ka makinig sa music, stop listening to secular music. Ulit-ulitin ko yan dahil nasa panahon na tayo na ngayon, yung music ngayon, hawak na ng demonyo. Lahat I'm talking about every secular music. Every secular music. Hindi ko na kailangan explain yan. Kasi nung panahon, 1950s nagsimula. 30s, 40s, and 50s, kinakonquer na ng demonyo yung music industry ng mundo. Dahil alam niya, kapag na-change niya yung frequency na yon into something that is desired to destroy human being, ano ang mangyayari? Kaya niyang i-manipulate ang buong mundo through music. Kaya ngayon, yung mga sikat na music artists, ito ay lahat sila ay dumadaan sa mga ganitong bagay. Sabihin ko sa inyo, merong pangalan na rapper, sabi niya is, ang pangalan niya is, pangit ng pangalan niya 6 saka 9. Sinabi niya na, madaming magaling na rapper dito sa mundong ito. Bakit ako nandito? Kasi hindi nyo alam yung pinagdaanan ko. Kailangan kayong dumaan sa mga taong ito na kailangan mong ibenta yung kaluluwa mo para ka sumikat. At yung mga artistang o yung mga music artists na ayaw ibenta yung kanilang soul pero gusto pa rin nila mag-music. Alam niyo yung ginagawa ng Sony and every music industry in America? Ang ginagawa nila, sinisiraan nila itong mga artist na to. Sasabihin na pedophile sila, siraulo sila. Talagang sisiraan sila para ibagsak talaga sila. Kasi ayaw nyo mag-sign up sa amin, sisiraan namin kayo. Ganon yung deal. Kaya for short, hindi ka pwedeng sumikat hanggat hindi mo binibenta ang kaluluwa mo sa demonyo. Yun yung industry ngayon. So imagine this. So lahat ng artista ngayon, lahat ng mga nasa music industry ngayon, they are all in the palms of the devil. That's why, do not listen to all of this secular music. Amen? Kasi it destroys your spirit. Kaya ang sasabihin ko po sa inyo ngayon, makinig kayo ng mga gospel music.
listen to gospel music. Ito pa yung pinaka-worst. Do you know that the music industry ng secular ngayon, pinapasok rin nila yung gospel? Kaya, pastor, ano nalang pakikinggan natin kung pati yung gospel pinapasok nila? Kaya nga, be very careful. Dati pinakikinggan ko itong isang artist na to. Si Kirk Franklin yata yun. Pero, yung influence niya ng music is ang influence niya sila Drake. Yan, yung mga yung mga artistang mga Illuminati talaga. Alam nyo, I will not listen to such because kung ang influence niya is secular tapos gagawa siya ng gospel music, I don't think that will have any anointing at all. Diba? Kaya be very careful. Kaya minsan mas gusto kong pinakinggan yung mga lumang hymnal na lang eh. Kasi alam mo itong mga music na to, it's pure. It comes from all Christians who really suffered. Pero pakinggan nyo pa rin. You know na madidiscern nyo naman kung ano yung tama. Why am I actually telling you all of this? Because the plan of the enemy is to steal, kill, and destroy. Yun yung plano niya simula nang lumabas si Adam and Eve sa mundo na ito. Yun yung plano ng kaaway. Ano pa kaya ngayon? Ano? Kaya nga ito, steal, kill, and destroy through Nephilim to destroy the human race through the blood. Pastor, meron ba tayong Nephilim blood? No. Maganda ito. Mga Pilipino, tayo pure-blooded. No, kasi nasa Bible po tayo, just in case you don't know. Ang pangalan ng Pilipinas nung panahon ng Bible is Ophir, the land of gold. Amen? Kaya ikaw at ako'y masasabi nating big time, mayayaman tayo. Alam niyo ba nakasulat sa Bible na sabi story ni Solomon na nagpapunta siya ng mga delegates na dito, okay, pinapunta niya dito, and some of them even live here. Okay, pinipilit talaga, no? Na siguro hindi ko alam kung baka nanahian na tayo ng Israeli or whatever, no? But you see, we are pure-blooded kasi pagdating daw nila dito, lahat tayo naka-wear ng mga para-paradalas, all are made out of gold. At yung mga gold na yon ibinenta kay Haring Solomon para i-build yung temple. Alam niyo ba yan? Yan, di ba? It comes from that. Kaya tayo, wala tayong lahing Nephilim. We are pure-blooded. Pure-blooded human race. And that's a good thing. Now, when the devil started to destroy the human race through this Nephilimic blood, kaya sinira ng Panginoon yung mundo sa tubig, tapos yung mga Nephilim, sila ang nakakaalam ng technology. Back then, siya yung nakakaalam ng mga technology ng spears. Actually, nagkaroon din sila ng boat. And some of them, it is written in Revelation. Saan sila lumabas yung mga Nephilim? From the ground and the sea. Kasi nung panahon ni Noah, napansin ng mga Nephilim, pag nagkakalat tayo, baka sirain ni Lord ulit yung mundo. Kaya ngayon nagtatago sila. Saan sila nagtatago? Sa sea and sa ground. At recently, during the 1990s, merong isang siguro diver. Hindi siya diver eh. Parang sa submarine sila, parang dinidiscover nila yung depths ng sea. Dumating sila dun sa puntong napakalalim na kung saan sa pinakailalim ng sea, meron silang nakitang parang river something. Na gusto nilang i-dive deep yung kanilang submarine, pinupush back sila.
Pastor, baka masyado lang malalim. Hindi. There is something, some kind of force, sabi niya, that's pushing us out of that place. Tapos nung ipinablic niya itong information na to, the next day, he was killed. Ito. Merong bago. Recently lang. Habang nagtatravel silang magkaibigan, nakita niya from the very far mountains, may nakatayo na parang tao. Pero sabi niya, pag tao yun, ang laki, sabi niya. So, vinidyo niya to the point na inakyat pa nila yung bundok na yon. And then, going up from there, merong mga pumigil sa kanila. Huwag kayong aakyat dyan. Government. And then siyempre, curious siya. Talagang gabi, pumunta sila, umakyat sila. And eventually, napansin niya na lang na may laging sumusunod sa kanilang sasakyan. Saan siya pumunta, sa bahay niya, etc. Sabi niya, natatakot na siya. At sabi niya dun sa last post niya, na yung post niya, sabi niya, hindi totoo, na ano lang yon, theory lang, etc. Huwag kayo maniniwala. Pero, alam niyo, tumitingin siya sa site na parang may nagdi-dictate sa kanya na ito yung sabihin mo. Pagkatapos ng video na yon, meron siya pang last na video, sabi niya, yung sinabi ko sa last na video ko, hindi totoo yun. They forced me to say that, but it's real. Then baka ito na yung last post ko kasi may mga tao sa labas, sabi niya. Then eventually, the next day, he was gone. They are hiding. And the government is helping them. Not the Philippine government. Wala tayong kaalam-alam dyan. Wala nga tayong pambili ng barko eh. Tingnan niyo yung barko natin doon sa Ayungin Shoal. Diba? Kawawa tayo, diba? Pero, you see, the American government is actually hiding this. Tinatago nila ito. Tinatago nila ito para sa pagdating ng araw, lalabas sila. Sinasabi ko pa sa inyo, lalabas sila in time. Lalabas sila, yung iba nga nagpapakita na eh. Nagpapalamig na. Kasi katulad nung isa, di ba, na video niya, merong isa. Kung papansinin niyo, madaming mga video, inaano nila eh, sinasabay nila sa technology para hindi tayo maniwala. Ano yung kasabayan ng technology ngayon? AI. Which is lahat ng video pwede nang, halimbawa, makuha lang yung mukha mo, pwede nang gayahin na gumawa ng karumal-dumal na krimen, tapos ilalagay lang yung mukha mo doon. Alam niyo bang pwede na yun ngayon? So, sinabay nila doon sa technology na yun para malito yung mga tao. But you see, if you know your Bible, you know they're coming out. Because in the end times, they will come out. And when they come out, of course, listen to this, God will give you the power to overcome them. God will give you the power to overcome. So, to each one of us, God is telling us, be strong, be courageous in your call. Because this will produce endurance, perseverance, proven character, and hope. People of God, do not lose hope. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Lahat ng nawawalan ng pag-asa dyan, magtaas nga ang kamay, pagpe-pray namin kayo. Kayo mawawalan ng pag-asa. Ano? Proverbs chapter 4, verse 23. Do not lose hope and always guard your heart. Okay? Sabi niya dito, watch over your heart with all diligence, for from it flow the spring of life. Bantayan mo yung puso mo sa lahat ng oras. Wag kang matutulog na may sakit ka sa loob, galit ka kay ganyan ganito. Wag. Nadi-discourage ka sa buhay kasi parang wala lang pag-asa, palaging ganito na lang, pastor. Hindi ko na po kaya. Kaya nyo pa ba? Lahat ng may kaya pa magsabi ng? Malakas yung loob natin, mga Pilipino tayo. We can do this. Why is the Lord asking us to guard our heart?
Proverbs 15 verse 13. A joyful heart makes a cheerful face. But when the heart is sad, the spirit is broken. Wala ka na magagawa if a person's spirit is already broken. Alam niyo po, meron sa Japan, yung tinatawag nilang hikikomori. Ibig sabihin, ito yung mga wala nang pag-asa sa buhay na nagkukulong na lang sa kwarto nila hanggat mamatay sila. Dahil hindi nila sila makasabay sa society. Pero, kasi itong mga ito, broken spirit na eh. Yung wala na talaga silang hope. Itong problema kapag wala kang Diyos eh. Pag wala kang Diyos, you see no chance in everything. Buti na lang ang mga Pilipino masayahin. Nasasalanta na tayo, naka-smile pa rin. Diba? Ikaw na ngayon may utang, ikaw pa ang galit. Malakas yung loob natin sa lahat ng mga bagay kaya hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi ko sinasabing tama yun. Hindi maganda yun. No? Pag may utang ka, magbayad ka. Okay? Lahat na may utang, hindi, joke lang. Okay? Bayaran nyo yan. Bayaran nyo yung utang nyo kasi nakasulat din yan sa Bible na kung ikaw ay nagkautang, bayaran mo ng buo. Amen? Sabihin mo, God will provide. Yan, alam mo yung daming mga utang eh, no? A joyful heart makes a cheerful face, but the heart of a sad person, the spirit is broken. Tingnan niyo ito yung susunod, no? Proverbs 17:22. A joyful heart is a good medicine, but a broken spirit dries up the bones. Tingnan, sad heart, broken spirit, dries up the bone. Alam niyo kung bakit kayo nagkakasakit? Dahil sa sad heart. Hindi kayo masaya. Kapag hindi ka na masaya sa buhay, nagkakaroon ka ng broken spirit. Pag na broken spirit ka, yan na. Diyan na magsisimula mag-deteriorate yung health mo. Actually, ang tao hindi naman talaga dapat tayo nagkakasakit eh. Because our physical body is made to endure. Anong tawag dito? Nagre-renew yan. Self-healing tayo eh. Pero dahil sa ating kinakain, dahil sa iniisip mo, dahil sa mga negative thoughts, kaya tayo nagkakasakit. Kaya kapag ang puso mo ay punong-puno ng galit at hindi ka pa nagpapatawad, yan na nagsisimula yung sakit. Kaya lahat ng may mga sakit, magpatawad ka na. Patawarin mo na sila. Sabihin mo, gayahin mo si Jesus, Lord, they don't know what they're doing. Forgive them, Lord. Sasabihin sa iyo ni Lord, forgive them. Patawarin mo na sila. Ayan. Nakita niyo ito? Joshua has all the right to be discouraged. Mawalan siya ng pag-asa. But you see, the Lord told him, endure, be strong and courageous. Magpakatatag ka. Gayon din ang sasabihin ko po sa bawat isa sa atin. Sa ating panawagan, magpakatatag tayo, magtiyaga tayo. Palakasin natin ang loob natin. Sa ating mga kasalukuyang kaganapan sa buhay, ito man hindi maganda, tayo magpakatatag. Kasi kapag yung heart mo ay medyo lumungkot ka na, medyo delikado na yan. Okay? Lahat ng masaya, magsabi ng yung unang amen ng totoo, ibig sabihin may kulang pa. No? Paano yung iba? Paano yung iba? Pastor, sad talaga eh. Anong gagawin natin? Itong masasuggest ko sa mga talagang punong-puno na ng kapighatian sa puso. Come inside the presence of God. You pray. Be inside the presence of the Lord. Palitan mo yung music mo. Na kung saan, kahit na yung, alam niyo, yung naalala ko nga lagi sinasabi ni Mr. Roda sa kanila, kapag walang tao, magpapatugtog siya ng music. Pero totoo ito, kapag nagpatugtog ka sa kwarto mo ng music, kahit na wala ka doon, music, gospel music, kahit wala ka doon, pag nagpatugtog ka, pagbalik mo parang maaliwalas. Hindi siya yung parang mabigat sa pakiramdam. Pansinin niyo ang bahay na hindi tinitirahan, nasisira.
Kapag pumasok ka, akala mo baka may multo dito. Actually, totoo yan. Magkakaroon talaga kapag ang bahay na walang tao doon, walang nakatira, eventually babahayan yan. Kasi nakasulat naman sa Bible yan. Lahat ng mga espiritong lumabas na na-cast out, maghahanap yan ng empty, dry place. Kapag wala siyang makitang tao, maghahanap siya ng tahimik na lugar. At yun yung bahay mong walang tao. Kaya maganda, magpatugtog ka doon ng gospel music. Okay? Yan. Be strong, be courageous, do not lose hope. Guard your heart. Always be joyful. Maging masayahin ang bawat isa. Huwag mong isipin isipin mo yung pangangailangan mo, pero wag ito yung huhubog sa iyo na madi-discourage ka. Lahat ng may kailangan, madami bang may kailangan sa inyo? Sige nga, taas ang kamay. Ang dami nating kailangan. Pastor, magbibigay ka ba? Bibigay ako ng prayer sa inyo. Bibigay, Lord, provide for them. Bless them, O Lord. Sabihin natin, I receive. Yan. Natanggap natin yan. I receive. Si Lord ang mag-provide niyan. Kasi pag ako nagbigay sa inyo, magiging Diyos niyo ako. Ayoko yon. Kaya sabihin ko sa inyo, pag bless ako ni Lord, di ko kayo bibigyan. The joke lang. Kasi nga, ayoko kayong umasa kay Pastor. Gusto ko umasa kayo sa Panginoon. Totoo yan. Yan ang gusto ng Panginoon, tayo magpakatyaga. Tatagan nyo yung puso ninyo sa lahat ng oras. Find joy. Find joy within your life. Kaya gayahin natin si Job. Kapag may hindi magandang nangyari, blessed be the name of the Lord. May nakaaway ka, blessed be the name of the Lord. Siningil ka na naman ng pinagkakautangan mo, blessed be the name of the Lord. Wala kang pambayad ng kuryente, blessed be the name of the Lord. Habang pinapawisan ka kasi wala na kayong kuryente. No? Pastor, pwede bang sabihin yun pag ganun nangyari? Practicein mo. Practicein mo. Kasi ang tandaan nyo, tuloy-tuloy yan. Sabihin ko sa inyo, kapag nagkaroon ka ng kapighatian sa puso, broken spirit, then sickness na. Yan. Pero sabi ni Lord sa kanyang word, a joyful heart makes a cheerful face. A joyful heart is a good medicine. So be joyful. Amen? Ito yung nakikita kong meron si Joshua na hindi siya nawawalan ng pag-asa sa kanyang mga kasalukuyang pinaghaharap sa buhay. Na to the point, nung nakonquer na nila yung buong Canaan, sabi ng mga Israelites sa kanya, na the people of God, ikaw na lang ang maging hari namin. At yung mga anak mo, pagsisilbihan namin bilang mga hari. Tingnan nyo yan, how God blesses him. Because he was not discouraged, he pursued, listen to this, he pursued the will of God. Tandaan ho natin ang lahat ng panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin nakakatakot. Hindi simple ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pastor, ba't pa natin gagawin kung napakahirap? Ito nga ay para mahubog tayo sa halintulad niya. Ngayon darating ang panahon na kung saan tatanungin tayo ng Panginoon, ano yung ginawa mo sa mundo nung habang ikaw ay nabubuhay? Kung ano yung ginawa mo dito, doon nagdedepende yung reward mo pagdating mo sa langit. Amen? Hindi man natin maintindihan yung reward sa langit ngayong panahon na ito, pero pagdating ng araw, madaming maiinggit sa mga nag-endure up to the very end. Kasi God will reward them in front of everyone. Yan. The Lord says, in every promise, there is a commandment that must be consistently followed. Every promise,
Ang lahat ng pangako sa inyo ng Diyos ay makakamtan lamang kapag ikaw ay mananatili doon sa kanyang kalooban. Ano yung kalooban niya? Sabi niya kay Joshua, gusto mong maging successful to whatever you're doing, wherever you go? The Lord says, do according to the law of Moses and to the servant of God. Do not turn away from the left or the right. Follow God's word. Ito rin yung sinabi ni David kay Solomon. Huwag mong kalimutan yung commandments of the Lord. Do them wholeheartedly so that you will be successful in everything you do. Now, iniisip natin, ano ba itong commandment, Pastor? Ito ba yung law ni Moses? Yes, the law of Moses, of course, we follow. Normal naman yun eh. But of course, we will also do yung konektado doon na sinabi ni Jesus, the greatest commandment is, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, mind, and strength. And love your neighbor as yourself. Yun yung greatest commandment. So kapag ginawa mo yun, sabi ng Panginoon, you will be successful in everything you do. Just love the Lord. How will you love the Lord? Do His will. How will you do His will? Know your calling. How will you do your calling? Pag hindi mo alam, invite ko kayo ulit sa Sabado. Kapag hindi nyo pa alam yung calling nyo, we will pray for you. But if you already know your call, you do it wholeheartedly. Alam niyo po kasi ang bawat panawagan, iba-iba naman yan eh. Hindi agad sasabak ka. Ito na yung panawagan mo. Pero pumunta ka doon. Katulad ng sinabi ko sa inyo, 16 years old ako nung tinawag ako ng Panginoon. Pero 26 years old ako nung nag-start ako nagpastor. Ang haba, di ba? Kasi in between nun, may procedure si Lord to help me learn, to teach me things. Of course, kapag sinabi ng Panginoon, gawin mo yung panawagan mo, pumunta ka doon. Ano yung gagawin ko, Lord, para matuto? Di ba? Pag teacher ka, anong gagawin mo? Mag-aral ka, mag-graduate ka, kumuha ka ng lisensya, mag-apply ka sa Humphrey ng teacher. Kasi kailangan namin ng teacher. Ilan pa yung kailangan natin? Ayun, ganon. Makakahabol pa ba ako, Pastor? Hindi natin alam. Who knows? Kapag tinawag ka naman as, sabihin na natin, politician, hindi naman agad-agad, sasaba ka agad, politician ako kagad. No. You learn what? You learn the Constitution. You learn the law. Alamin mo yung rights mo. Kung sabaga, after ng Bible mo, yung Constitution ang susunod mong Bible. Kapag politician ka. Kasi hindi naman yung sasaba ka kagad tapos wala kang alam. Di ba? Nakwento ko na sa inyo before eh. Nung nagdala kami ng pumasok na magnanakaw dito, tinatanong namin anong gagawin nila. Ano pong gagawin natin dito? Hindi ko alam. Hindi namin alam. Hindi rin nila alam. Ano na? Kamusta naman? Di ba? Kaya nga dapat, pag sasaba ka kahit nakapitan lang, dapat alam mo yung law. Alam mo yung batas. Kasi yan yung panawagan mo. In every calling, look at this. In every calling, there is a blessing. You wanted to be blessed. Lahat ng gustong ma-bless, magsabi ng malakas na? Oh, gusto nyo ma-bless ha? Ang sabi ng Panginoon, do His commandment. Law of Moses, and the greatest law is love the Lord your God with all of your heart. Ngayon, you cannot say you love the Lord your God if wala kang action. Amen? Ang action na ito ay pagganap sa inyong panawagan. Alamin mo yung panawagan mo at gawin mong wholeheartedly. Pag ginawa mo wholeheartedly, then God will move you to the next phase and bless you. Oh, look at Joshua. Ang pangako ni Lord sa buong Israel, I will place you into the land full of milk and honey, and a blessed land. Binigay lang ba ni Lord yan? Oh, yan. Yan na yung land sa inyo. Live happily ever after. Ganun ba? No. The Lord says, conquer. Parang ganun lang kadali yun ah.
God is telling you the same. God has promised you something. O sige, maging corporate tayo ngayon. Ang pangako ni Lord sa Humphrey Center, sa ministry, is He will bless us to the point that we will have no room to put our blessings or to store our blessings. Ibe-bless tayo ng Panginoon. Anong ibig mo sabihin, Pastor? I'm talking about financially. Parang hindi kayo naniniwala. Diba? Imposible kasi. Imposible kasi. Paano ba, Pastor, paano tayo mabibless? Ang sabi ni Lord, conquer. How will you conquer? God is teaching us in the process today. Ang iniisip kasi ng lahat is manggagaling sa ordilyo, then the ordilyo will bless the people. No. The Lord says God will bless us equally all at the same time. Pam! Ang tanong lang dyan is, are you ready? Ready na ba tayo? Nagsasabi tayo ng ready. Saan nyo lalagay yung pera nyo? Alam nyo na ba yung pinaka-safe na bangko ngayon? Pastor, wala nga kaming bangko eh. Paano kayo i-bless ni Lord? Sidetrack tayo ng konti. Alam nyo ba na halos na-face out na yung mga bangko sa Pilipinas ngayon? Ang nagiging uso ngayon yung mga digital banks. Alam nyo yun? Tapos you're asking the Lord, Lord, bless me. Saan mo ilalagay yung pera mo tapos hindi mo alam yung mga ganitong bagay? Learn, people of God. You said you wanted to be blessed. Saan nyo ilalagay yung pera ninyo? Baka ma-scam lang kayo. Pastor, pwede kong lagay lahat sa GCash. Sige, manakaw yan. Mawawala yan. Mamamagic yan, sabihin ko sa inyo. Pero you must learn all of these things kasi you wanted to be blessed. Saan nyo lalagay? Hindi nyo pwede lagay sa bahay nyo. Pastor, doon na lang sa taas ng kisame. Hindi pwede. Dagain pa yun doon. Anayin pa. Di ba? Learn. People of God, learn. In every promise, there is a commandment that must be fulfilled consistently so that you will continue to hold that blessing. Okay? Sabi sa Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 25, whatever you do, do your work heartily as for the Lord, not for people. Knowing that is from the Lord, that you will receive the reward of inheritance. It is the Lord whom you serve. Kapag gumawa ka ng bagay, gawin mo wholehearted para sa Panginoon, and God will bless you with a reward. For the one who does wrong will receive the consequences of wrong which he has done, and that without partiality. Kapag ikaw ay gumawa ng kabulastugan sa buhay mo, of course, you will suffer the consequences. But if you do the will of God, you will be rewarded. God is asking us to follow His commandments so that we could be blessed. Amen? Lahat tayo ay gustong mapagpala. Lahat tayo ay gustong mabless in our health, financially, socially, in our work, promotion, and everything. God could actually bless you, assuming you will follow His commandments. Love the Lord your God with all of your heart, all of your mind, with all of your strength. Love your neighbor as yourself. Pray for those who persecute you. The Lord's commandment is for us to carry our cross and follow Him. Sundan natin ang Panginoon sa Kanyang kalooban para lahat tayo ay mapapagpala. From Joshua's perspective,
Hindi niya nakikita yon nung kauna-unahan. Pero as the anointing flows upon his life, nakita niya na kaya nating i-conquer ito. And when they overcame, didistribute niya na sa mga, different tribes yan. Benjamites, mga Levites, iba-ibang lugar yan sila. Didistribute niya na. Sabi nga ni Caleb ito yung pangako sa akin ni Lord na mountain. Akin na ito, Joshua, ibigay mo na sa akin to. Sabi ni Joshua, sige, kunin mo na. Sa'yo yan. Pero pagdating doon ni Caleb, may nakatira na mga giants. Ang sabi sa Bible, pinatakbo niya silang lahat. Ang tanong, kaya mo bang patakbuhin ang kaaway sa anointing na meron ka? Patatakbuhin mo sila dahil kapag dumating ka na alam nilang nandyan ka. Takot na sila sa'yo. So you can only carry this type of anointing if you will allow the Lord to move upon your heart. Move upon your life. Heart, your life. Heart. Let's start by being joyful. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpakasaya ka lang. Smile. Smile lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Wala man tayong pambayad ng utang. Darating ang panahon, God will provide for us. Yes, Lord. O ito, may pinapasabi ang Panginoon. Sino sa inyo yung may utang? Huwag na tayong mahiya. Pare-pares naman tayo. May utang. Natas nga kamay nyo. Tingnan nyo. I want you to take a look at this, people of God. Tumatawa kayo ngayon, no? Matawa kayo. Pero tinuturuan kayo ng Panginoon para humawak ng pera. Ito kasi yung panawagan natin, Lagi ko pong sinasabi sa inyo, gusto nyong mawala yung utang nyo, wag na kayong mag-attend sa Humphrey. Ganun ba yun, Pastor? Hindi, kasi dito nagfo-flow yung yung anointing ni Lord. Ibig ko sabihin, God is teaching us all of the same things para matuto tayong humawak ng kanyang blessing. Ngayon, kung mapapansin niyo, bakit kasi, Pastor, taon-taon na lang, bakit kaya ganito? Sino yung ganon? Na taon-taon na lang parang umuulit na lang yung problema ng ganito. Because God is teaching us. At over the years, kapag hindi ka pa natuto, nako. And the Lord is actually telling us He is going to bless this church to the point that we're going to bless others. Amen? Gusto niyo ba mag-bless ng ibang tao? Di ba masarap? Sino yung nakasubok ng tumulong? Di ba sarap? Because that is the joy within our hearts. There is a certain joy whenever we give because that is the commandment of God. Help those who are in need. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa mahirap na mabait ang Diyos and God will provide. Tapos aalis na tayo. Hindi, gutom yun, pakainin mo. Faith without work is dead. Kaya nga sa little things na meron tayo ngayon, kapag nakakita ka ng mas mahirap sa'yo, tulungan mo. Magbigay ka ng pagkain kung ano man yung pwede mong iabot because that is a simple way that we could do the commandments of God. And eventually, out of that commandment of the Lord, it will bring you success in life. Hindi lang success financially, but in all aspect. Promotion, influence, and all of these things. Peaceful family. Walang masyadong nag-aaway sa loob ng family. All of you are peaceful. Lahat ng mga anak mo, buo ang pamilya, hindi sila hiwa-hiwalay. Nakukuha niyo po yon?
So we endure. We be joyful. We go through all of these things so that God could bless us. Yun yung pangako ng Panginoon. And remember, hindi aabot lang sa inyo ng Panginoon yung blessing na ganyan. O, ito na yung blessing, magpakasaya ka. Hindi. The Lord says, overcome. The Joshua overcame the Hittites, the Anakites. The Joshua and the Israelites defeated them. Now, I'm telling you the same, defeat your enemy. Pastor, ano ba yung enemy ko? Unforgiveness. Ano ba yung enemy ko, Pastor? Yung hindi ka masyadong masayahin. Magpakasaya ka sa buhay. Magpakabait ka. Amen? Nakukuha nyo na ho ba ito? God is actually teaching us all to learn His ways. May we all stand in the presence of God. The beginning of blessing starts with obedience. Mahalin natin si Lord. Yun lang. Gawin natin yung kautusan niya. O yung specific na kautusan niyang natutunan natin ngayon, ano yun? Magpakasaya ka. Count it as joy if you go to trials and tribulations. Count it as joy. Sabi mo sa sarili mo, magpakasaya ka. Because God has blessed you. God has blessed you. And now, when that joy overcomes you, you will be able to be successful in life. Let's all bow our heads and let's pray. Father, we just want to thank you, God, for this moment. Panginoon, kami po ay magpapasalamat dahil ikaw po ang naging gabay namin. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, na naway maintindihan po namin yung kabuluhan ng aming pamumuhay dito sa mundo. We pray, O God, na may you strengthen us, O Lord God. Give us, Lord, the life that you have promised us, Lord. And we pray, Lord, ikaw, Lord, ang gumabay sa amin. Holy Spirit, we pray, Lord, na may you lead us to righteousness. Lead us into your ways, O Lord. Help us, Lord, to be joyful in every single detail of our life. And Lord, ikaw na lang po ang bahala sa amin lahat. And may you bless your people. I pray, Lord, na may you bless your people. Kayo na lang po magpala, Panginoon, sa aming going in and coming out. We thank you, we love you, and give you our praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.